What is up, party goers and canalisans? Yaong kita ngunyan na aldaw ini sa Hiwakloy as Super Springs Forest Adventure and Nature Village. If you want to go here, watch my vlog. Let's go! Yaon kami ngunyan igi sa Hiwakloy Goa Camarines Tour para sa saro na namang adventure. Kaibahan garay ang Alimatog Adventure Incorporated. Sarong grupo ni mga mountaineers sa makukuha igi sa Partido District. Siyempre, bago po kami makaigdi, nagka po kami ng DENR permit. Hali sa Protected Area Management Office kang DENR sa Naga. Pagkatapos, nagkipag-coordinate kami sa barangay as naghanap ng local guides sa mga iba sa muya. Siyempre, di po mawawara ang orientation proper. Sa orientation kaya, dinidiscuss me ang mga do's and don'ts, pati ang Live No Trace principle. Kaibanan din ang Mountaineer's Creed. Lalo pa kung ang mga kairibanan mo ay mga baguhan or newbie or beginner sa pagtutukad ng bukid. Actually, nire-require dapat ng basic mountaineering course ang kada saro, lalong-lalo na kumalaog ka mo sa protected area. Haramin do nga daw. Iyo yan, tanganing maprotektaran ta ang kalinigan, ang kaayusan, asin ang kagayunan kan lugar. Saro ang Mount Isarog sa pinakahalangkaw na bukid na makukuha ay di sa Bicol region. And inaapod ining Bulkan di Agua, kaya dakulan kang makukuha ay di na river system as in waterfalls. From Goa proper, mabiyahe ka mo ng around 15 to 20 minutes pa Hiwakloy, Goa. Pagkatapos, pagyaon na ka mo sa Hiwakloy proper, malakaw na ka mo pagtukad ng Isarog. And I think almost 1 hour din bago ka makaduman sa paanan kang Mount Isarog. Yes, you heard it right. Bako pa ning Isarog ang dalakawan mi kundi mga umahan, farm area kang mga taga-Hiwakloy. Malawak ini na umahan or cornfield kaya medyo bantaak din ang init. Pero swerte kami ngunyan na aldaw dahil si init medyo natatabunan kang lumlum kang langit. So bako masyadong exhausting para sa muya ang paglalakaw paduman sa waterfalls, paduman sa Super Springs. Ala ka, di ka pati ni kakat. Kung technicality ang pag-uulayan, ang Super Springs ay di ko masasabi na madali siya na trail para sa inyo. Kasi may mga monkey trail na aagihan as in kay puhaning rope management skills para makaduman ka talaga sa masyado kasing matarik ang trail na ini and dakulon din ng mga alimatok. Bukod pa duman, kay puhan din ng doble ingat lalong-lalo na kung baguhan ka sa pagtukad ta ini may mga river crossing na ginigibo bako lang tukad ang mangyayari. So bago ka makaabot sa Super Springs, kadakol ka mong maaagihan ng mga busay. Kumbaga, side trip lang ang gibuhon ta para makaduman sa busay, pero ang pinaka main purpose talaga ay makatuman sa tuktok kang alang na Supreme Mountain. By the way, bihira lang ang nakakaaram kang ibang mga busay na yaon iti. Minsan, perming sa Maalsong Falls dinadara kang guide ang mga tourist pa. Pero since pirang beses na ako nagtukad ng Mount Isarog, pirang beses na ako nakaigi sa Hiwakloy as Super Springs, aram ko na ang mga secret spots na pwedeng dumanan and ang mga waterfalls kung yaon sa iyo. Siyempre, may mga madaling dumanan and may mga masakit na dumanan. And since puro kababaihan ang kaibami, siyempre, ang i-advise ko lang sa inda na dumanan si mga simple ay madali lang talaga. Siyempre, habang kuman pasakitan sila, ano? So, kaya lang. Pagkaabot may igi sa river system, sabi ko sa local guide, mahapit kami sa pinakainat na waterfalls, iyo ang Barayong Falls. Minsan, inaapod lang ini na Hiwakloy Falls kang mga locals. And so, ini sa mga waterfalls talaga na dais siya na-feature or nadudumanan ka mga baguhan, lalong-lalo na sa mga first timer. Kasi naman, ang permiman sinasabi nila sa local guide, paduman sila sa Asupre. Dahil man talaga duman sa waterfall. So, ining may signage na kang Hiwakloy Super Springs, yan na po ang inaapod na jump off. Diyan talaga ang puon kang turukadan sa mountain. And syempre sa paglakaw-lakaw, may mga nahiling din ako ng mga plants and fauna na nakaagaw ng atensyon. Kung susunod mo kaya si trail pa Supre, ining waterfalls na ini na Barayong Falls, dahil siya pagsangahan ang trail na ini, kaya dahil talaga siya madadayo kung duro-diretso. Kumbaga, dayuhon or tuyuhon sana siya ka mga tourist paigi sa Hiwakloy. Siguro kung waterfalls chasing lang ang ginigibo nito, advisable na hindi lang kamo sa Barayo magtuman kasi harani lang siya. Ang magayon sa waterfalls na ini, ugot talaga siya ning hararom na plunge pools
And may mga hababaw din na karyusan. Actually, nakadyan na ako sa itaas kayan kasi may saro pa dyan ng waterfalls. And magayon din ito na karyusan. Kaya lang, medyo buwis buhay and risky ang magduman. Last time, nagamit pa kami ng lubid, nagrapelling pa kami bago makaabot kami sa Sarupang Falls. And since baka kulangan kami ng oras and medyo risky talaga sa mga yung pag-iribanan, the ko in-advise na magduman kami sa Sarupang Falls. Ang magayon sa waterfalls na ini, halangkaw siya and maliputon ang tubig. Magayon hindi magpara picture arog ka ni Ate Lourdes na feeling model. Syempre, naara man ako ng model-modelan. Syempre, mapabidyo man ako sa iya. Hindi man ang saro sa mga spots ko na gusto kong kapicturan. Syempre, bukod sa nakakagwapo, wow. Nakakaano pa, agaw ng cloud. Wow! Actually, tagilid ang paka-video sa kuya, pero okay na yan. Intindido man talaga. Nagkulag ang photo. Kidding aside, ako kung waterfalls lang ang hanap ko, hindi sa Barayang Falls, goods na ako hindi. Hindi pwede mag-picnic and turo-tapay. Kasi naman, perang beses na ako nakaabot hindi. Pero may ako nagtutukaligi sa Iwakloy since 2018, I think. Pero na din na barkada ko ang nadara ko hindi. Minsan may kaibahan akong taga Manila na dinara ko din dyan. And kung pero sa mga unforgettable moments ko, ang pagtukad mi ni Kuya Melbs, yan, si Kuya Melbs, Bicol Adventure, tinukad mi itong pinakalakaw na waterfall sa Igbi. Tukad mi duman, mayo ning tubig, yung mayo ning bulos siya. Kaya, unfortunately, di na ako nagbalik ulit. Nadala. After me sa first waterfalls, syempre, nagtukad na kami paduman sa Panduapang Falls. Medyo struggle na ang pagtukad, hindi mayo ning kaputan, and na lang, walk at your own risk and at your own pace na lang. Kaya slowly but surely and be careful permi sa kung anong kakaputan. Syempre, buhay baga ang nakasalalay. Ang magayon igdi sa trail na ini, dahulon siya ning mga roots or gamot na pwede mong kaputan kapag nagtutukad ka and kapag nagbababa. Pero syempre, may daraman kami na lubid. Pasiguro sa mga adventure na araw kayo. Ayan, pagkatapos nakaabot kami 80 sa sarong mapulos na parte ng Isarog. Actually, sa baba kayan, may saro pang waterfalls na mahilig. Pero di may manggaray din naman syempre, abumi na sakitan pa. And kukulaon kami ng oras if para side trip kami sa waterfalls. Sa Inutan kang parte na ito, may mahihiling ka din duman ng kababa na busay-busay. May siya ning pangaran, pero for me, kinoconsider ko siya ng waterfalls na medyo halangkaw man siya. Magayon din magtambay tuman, makusog ang aragasa ng tubig, and malipot din siya, tulad kang mga falls na naagyan. Kaso, mayo siya ning malawak na plunge pools na pwedeng karigusan. Pero, may hararam din niya na part sa Inutan. Kaya lang, since kulang kami sa oras, dahin na kami nagkarigos or nag-stop over pa dyan and nagdiretso na kami paduman sa Sarupang Waterfalls ang Maalsong Waterfalls. By the way, inapod siya ng Maalsong Falls parte siya kang Maalsong River kung saan naman sa pinakababa kaini nahihiling si karigusan kang Maalsong River. Thankful din kami sa mga local guides na todo ang pag-assist sa mga joiners nila. Iyan ang magayon kapag may local guides ka. May katabang ka sa mga joiners kung paano sinda tawanan ni safe and well-guided na adventure. Huwag din sindang balon na rope aside from the rope na dara. Actually, di ko alam kung 1:4 or 1:5 ang ratio kang guide igdi. Pero kami, almost nasa 15 yata kami and tulo ang guide. Pagpaduman, ugwa din kami ng kaibanan ng mga members ng Alimantok Adventure Incorporated na nag-undergo na ng BMC or Basic Mountaineering Course. Kaya, eligible na din kami sa mga araw kayo na pangiya. Sa mga araw kayo na trail, iyan ang nakakapagal, iyan ang nakakaubos ng energy. Kaya dapat magkarigos ka muna ulit. One way to recover your energy is to, mag-reconnect ka ulit sa nature and mag-rest ka muna for a while and magbabad ka sa malipot na tubig. So, solid yan. After pirang minutes, nakaabot na kami sa Maalsong Falls. And saro ini sa mga magayon din na waterfalls dito. May ihalin tulad ko ang ang feature ng falls na ini sa Bulanugan Falls. Pero siya Bulanugan Falls pero hababa lang and
super close siya sa iyo. Excuse me, nakabot na ako. Ano? And syempre, dahil may pinalagpas ang pagkataon na yun na magkarigo siglo sa falls. By the way, kaibahan ni ang saro sa mga sikat na mga creative directors hindi sa camera ni Sur. Si Philip, saro siya sa sobrang buot na tao and dahil siya tawag kay ni hagas sa talento, napaka-generous and supportive sa Partido Creatives. Kaya i-follow nyo din ang sa iyang social media pages at Philip Abuquiron. Tama ba ako? Tama ba ako, Lods? And mahihiling mo sa iyang social media accounts ang magagayon niya na videos and pitik. Anyway, kaibanan mo rin ang mga taga-naga na ini. Invited yan ni Dintin sa mga core members ng Alimato. And syempre, iyan, mga kairibanan ko din, mga katrabaho ko din yan. And aside from that, may mga joiners din na hali sa ibang. Yan ang magayon kapag may adventure kami. Nami-meet me sa trail, mga new faces, new friends na magiging ka-close mo in the future. Syempre, bilang mga aki, nag-enjoy kami sa place na ini. Daimi pinalagpas na mag-slide, mag-video, mag-picture, mag-posing, and kung ano. Hindi pa lang sa Maalsong Falls, sobrang sulit na, dai ka na masisi na nag-iinti ka. Pero kung dai ka totoo maglangoy, medyo risky sa part mo. Pero kami, syempre, mga kami, hindi matitibay mag-assist. Power assist ang grupo mo. Kaya dahil ka papababaya, di ka matatakot kasi may mga nag-aagap man. Kaipunan mo lang talaga ng kusog na buot and tiwala sa sarili mo para mag-ibo mo ang mga bagay-bagay na gusto. Pagkatapos piduman sa Maalsong Falls, nagkaratso na ulit kami paduman sa Asupri. Iyon na ini ang panduwang assault or tukad na matarik. This time man, medyo mahal na ang samuyang agya na trail ka nabasa na siya. So, kinakaipunan na iluwas mina si Sarowi pa na rope na gagamiton dahil kadakol na siya ng trail na medyo masakit. Sa mga araw kanina sitwasyon, dahil ka dapat natatakot or pag kaipuhan, matatag ka and dahil ka mabutas sa lubid nakasalalay dyan ang buhay mo. For me, magayon ang trail na ini kasi dahil ka lang basa-basa malakaw nagagamit mo ang kamot mo, ang biceps mo, ang triceps mo, ang mga muscles mo, and nauunat mo ang legs mo, tapos pati ang utak mo, ang isip mo, well-coordinated dapat. Buong hawak mo talaga ang mauunat and magagamit mo hindi sa pagtukad. Along the way, may mga fungi kami na nahiling hindi. And di ko alam correcting yan. Masarap ko tayo na gataan sarap. And after ilang oras, finally nakaabot na rin kami sa Asupri Springs. Mahihiling mo ang sa iyang river system na color blue na siya and may mga white na asupri or sulfur na residue. Sa lugar na ini, mafe-feel mo na mainit na ang atmosphere, ang environment na agihan mo hot spring siya. Parong mo na rin ang mabatang parong kang asupri na kinukompare me sa lapa na sugok. If ever nakaparong ka na ng lapa na sugok, arog na arog kaya ng parong hindi. Pero since iyo man talaga ang dinigdimi, dahil man kami masisi. Yon. So, naghanap na ako ng magayon na trail na pwedeng agihan paduman sa tuktok. I think mga udto na kami nakaabot sa tuktok. Kasi nakulot kami ng side trip na Ginibo, kadakol din ng Kahingalo, kadakol ng Take 5. And dahil man yan na problem, kasi ang importante, makaabot ka sa padudumanan and baka baba ka. Sabi ko nga ni Kayan, dahil ko na mabilang kung perang beses na ako nakaabot hindi. Pero every time na makaabot ako sa tuktok ka, tuwa ko lang sa Super Springs, same pa rin si feels, grabe pa rin ang nadadara sa kuya ay natatao ka ini. Sa kuyang peace of mind, sa kuyang mental health. Anyway, bako lang hot spring ang ugoy. Sa taas kayan, uga pa yan yung warm spring and cold spring. Si warm spring, iyon si pagsabatan kang cold spring sa hot spring. And si cold spring naman, iyo ang pwedeng inuman, potable water siya and fresh water. And duman kami nagiinom malinig man da sabi ko. Medyo naugma ako sa mga kagapuan ikita. Si last time na pag-ibig ko, dakulan yung vandals gamit ang asupri. Pero you know what, kapag naglalaog po ka mo sa sarong protected area, dapat di po kita nagbavandals. Kung ano po ang naabutan nindo, iyo din po dapat ang halian. Di ka mo magwalat ng anuman bakas, ng pagkakapilanlan, and pagbabago
kang anyo kang mga yaon. Kasi ang iba, may nahihiling ako na nagkukuha talaga ng sulfur or asupre and ginigibo siyang pintura sa mga gapo para magsulat ng kanilang mga pangaran, mga initials, and kung ano-ano pa. Pero ngunyan, makaugma dahil ang mga kagapuan, nilingin mo, malilinig siya, mayo ng mga surat. So, ang ibig sabihin, dikit na lang ang nag-iigti sa asupre and sana mapanatili pa rin ang kagayunan kay. By the way, ang pagtukad din sa Asupre Springs, ugwaning panata ang mga tagahiwakloy na kada Semana Santa, hindi sila nagtutukad. Siguro parte na siya kang tradisyon ninda and di ko pa man na-experience ang pagtutukad na during Semana Santa. Sabi ko nga ni sa inda kayan, gusto ko siyang i-cover ta garo magayon siya na i-feature sa vlog and syempre mahiras ta ang manunod ta sa ibang mga tao. Sabi din ninda, ang sulfur or asupre na yaon hindi ay mabisang gamot sa mga skin diseases na may gwa ka. Kaya if ever gwa kang skin disease or mga gatol-gatol sa hawak, siguro perfect ini sa imo magsakat ka igti sa Asupre Springs and maglahid ka ng sulfur. Yun nga lang, ang worry mo, ang worry ta dyan is maparong ka talaga ng alapa na subok ano. And syempre since udto na kami nakabot iti, need nang mag-lunch ano. So hindi na din kami nag-lunch. And after mi mag-lunch, di ko na video ang pag-lunch mi. Naisipan mi na magduman sa alang na Asupre Mountain. Di ko na adalan or aram ang scientific explanation kung hadaw nagkaugwan ning alang na Asupre Mountain iti sa may Isarog. Siguro dahil mayamanon sa sulfur or sa mineral ang Mount Isarog kaya nagkaugwan ning umbok na Garo Mountain dyan sa Ruinutan. Ang pagkakaiba niya lang duman sa hot spring, hindi sa taas, mayo siya ning water system. Mayo ka mahiling na nagbubulos sa tubig and super dry talaga siya. Pero ang parong niya, same pa rin sa parong duman sa may hot. Siyempre kami, dahil na kami nagduwa-duwang isip na mag-ikli kasi bihira man lang magtukad sa Mount Isarog. Kaya dapat isulit na enjoy yun. And since mahamog na and maoran, dahil na kami tinugutan kasabayang local guides na magsakat sa tuktok. Sabi ninda, risky na maray if masakat pa kami sa tuktok. And mayo din naman mahihiling na view dahil nga maulap and maoran na. So, in-enjoy mi na lang ang pagstay mi sa baba. Nag-picture-picture and syempre, nagpahingalo. If ever sana magayon ang panahon and bakong maulap, kapag nagtukad ka dyan, mahihiling mo si view kang Goa and si mga bukid na yaon dyan. Kung nga po tuninto ako kung worth it ang pagtukad igti sa Mount Isarog, for me, super worth it. Pero kung bako kang appreciative sa nature, sa environment, and sa kung ano man ang ugwa kita, and bako kang curious sa mga bagay-bagay, for me, bako ni para sa imo. Syempre, iba-iba man kita na tao. So, iba man ang hilig mo, iba man ang hilig ko. So, ang pagtukad ng bukid, bako siya para sa gabos. Para siya sa mga tao na makusog ang buot. After mi duman sa alang na Asupre Mountain, nagbaba na kami, kukulangon na kami sa oras. Syempre, perang oras ipagtukad, and iyo din ang oras ni pagbababa. At dahil maora na din, magiging masakit ang pagbaba mi kasi magiging mahalas ang mga aagian. Kaya subala ko kuta na paglahid ni or paghaplas kang asupre sa hawak ko, dahil ko na nagibo. Syempre nagbabadali na kami. Kaya sabi ko, pabalik ulit na ko hindi para i-experience ulit ang paglahid ng asupre or sulfur sa hawak. So, nagpara-video na lang din ako ng mahihiling hindi sa taas. And syempre, nagpababa na kami. Kaya sa mga gustong mag-join sa Muya, i-PM lang ang page ni or i-contact ang Alimalag Adventure Incorporated. Video. Yun lang. Yeah. Thank you.